Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa kagalingang pansibiko. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, naiisa-isa ang mga salik upang makamit ang kagalingang pansibiko. Ikalawa, natatalakay ang kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Ikatlo, napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin tungo sa pagtamo ng kagalingang pansibiko. Ikaapat, natutukoy ang mga tungkulin ng mga mamamayan tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlan at kagalingang pansibiko. At ikalima, nakagagawa ng isang poster hingil sa mga karapatan at tungkulin ng mga mamamayan tungkol sa pagtamo ng kagalingang pansibiko. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Gawain bilang isa. Tama o mali? Piliin mo ng tama. Panuto. Susuriin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa pagbibigay halaga sa mga kagalingang pansibiko. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at isulat ang M kung di wasto. Una, pinaghiwa-hiwalay mo ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Ikalawa, ikaw ay nag-organisa ng isang liga ng basketball sa barangay. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Ikatlo, nagtatapon ikaw ng basura sa kalye. Tama o mali? Ang sagot, M. Mali. Ikaapat, ikaw ay nakikilahok sa Clean and Drive program ng inyong barangay. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Ikalima, binalik mo ang sobrang sukli sa tindahan. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Una, ano-ano ang mga salik ng kagalingang pansibiko? Ikalawa, ano-ano ang mga kahalagahan ng kagalingang pansibiko? Ikatlo, paano mo napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin tungo sa pagtamo ng kagalingang pansibiko? Ikaapat, ano-ano ang mga tungkulin na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagbuo ng pagkakakilanlan at kagalingang pansibiko? At ikalima, paano mo maipapakita ang mga karapatan at tungkulin mo bilang isang mamamayan tungo sa kagalingang pansibiko? Sagutan natin. Una, ano-ano ang mga salik ng kagalingang pansibiko?
Ang sagot, ang mga salik ng kagalingang pansibiko ay ang kaalaman sa mga karapatan at tungkulin ng mamamayan, aktibong partisipasyon sa mga gawain ng komunidad, pagpapahalaga sa batas at mga patakaran, at ang pagiging responsableng mamamayan. Ikalawa, ano-ano ang mga kahalagahan ng kagalingang pansibiko? Ang sagot, mahalaga ang kagalingang pansibiko dahil ito ay nakakatulong sa pagbuo ng maayos at makatarungang lipunan. Pinapalakas ang ugnayan ng mga mamamayan at ng gobyerno at nagsisiguro ng pantay-pantay at oportunidad para sa lahat. Ikatlo, paano mo napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin tungo sa pagtamo ng kagalingang pansibiko? Ang sagot, napahahalagahan ko ang papel ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa pag-alam at pagtupad sa kanilang mga tungkulin, pati na rin sa pagsunod sa mga batas at pakikilahok sa mga aktibidad na makikinabang ang buong komunidad. Ikaapat, ano-ano ang mga tungkulin na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagbuo ng pagkakakilanlan at kagalingang pansibiko? Ang sagot, ang mga mamamayan ay may tungkulin na magbigay ng tamang impormasyon, mag-volunteer sa mga proyekto ng komunidad, magsani-puwersa upang lutasin ang mga issue, at maging tapat sa kanilang mga responsibilidad bilang mamamayan. Ikalima, paano mo maipapakita ang mga karapatan at tungkulin mo bilang isang mamamayan tungo sa kagalingang pansibiko? Ang sagot, maipapakita ko ang aking mga karapatan at tungkulin sa pamamagitan ng pagboto sa mga halalan, pagtulong sa mga kapwa ko mamamayan, pagsunod sa mga batas, at pagtangkilik sa mga proyektong makikinabang ang buong komunidad. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 2. Punan mo ako. Susing salita ng aralin. Kukumpletuhin ng mga mag-aaral ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Una, ito ay tumutukoy sa mga kilos ng tao na may pagkukusa. Ang sagot ay kusang loob. Ikalawa, ito ay tumutukoy sa isang bagay na kahit anong mangyari ay sa'yo mapupunta. Ang sagot ay itinakda. Ito ay tumutukoy sa isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ang sagot ay pakikilahok. Maihahalin tulad ito sa paglago o pag-unlad. Ang sagot ay pagyabong. Tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Ang sagot ay kagalingang pansibiko. Kaugnay na paksa bilang isa. Ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin. Pagproseso ng pag-unawa.
Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin nating pahalagahan ang mga kagalingang pansibiko. Narito ang mga salik upang makamit natin ito. Pagkilala sa sarili, pagkakaroon ng tiwala sa sarili, pagtanggap at pag-unawa sa kapwa, pagtulong sa komunidad, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga batas, pagtanggap ng responsibilidad, at pakikilahok sa pagboto. Isa-isahin natin. Una ay pagkilala sa sarili. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkatao, kakayahan at layunin sa buhay. Ikalawa ay pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ang pagtitiwala sa sariling kakayahan upang harapin ang hamon ng buhay. Ikatlo, pagtanggap at pag-unawa sa kapwa. Ang pagpapakita ng empatya at pagtanggap sa iba, anuman ang kanilang katayuan o paniniwala. Ikaapat, pagtulong sa kapwa. Ang paggawa ng kabutihan sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Ikalima, pagtulong sa komunidad. Ang aktibong pakikilahok sa mga gawain para sa ikabubuti ng komunidad. Ika-anim, pagsunod sa mga batas. Ang paggalang at pagsunod sa mga patakaran at regulasyon ng lipunan. Ikapito, pagtanggap ng responsibilidad. Ang pagiging handang gampanan ang mga tungkulin at pananagutan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ikawalo, paggawa ng mabuti. Ang pagsasagawa ng mga positibong gawain na nakakatulong sa sarili at sa iba. At panghuli, pakikilahok sa pagboto. Ang paggamit ng karapatang bumoto bilang mahalagang tungkulin sa demokratikong proseso. Ang kagalingang pansibiko ay ang mga gawaing lubhang makapagbibigay ng positibong epekto sa isang bansa at makapagpapaayos ng takbo ng lipunan. Bilang isang mamamayang Pilipino, mayroon din tayong responsibilidad na gumawa ng mga hakbang upang mapaunlad ang ating bansa. Ngunit dapat tandaan na ang mga pagkilos na ito ay dapat kusang loob at hindi naghihintay ng kapalit. Tumulong sa mga gawaing kapaki-pakinabang sa larangan ng edukasyon, kalusugan, kapayapaan, pangkabuhayan at pamamahala sa kapaligiran. Sa mga suliraning pampamayanan, ilan sa mga gawaing ito ay ang pagtatanim ng mga puno para sa patuloy na pagyabong ng ating mga likas na yaman. Isa ring malaking gawaing pansibiko ang pagkakaroon ng mga clean-up drive sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang malaking hamon naman ang climate change o ang pabago-bagong panahon. Makatutulong din ang pagsali sa mga organisasyong mayroong mabuting layunin para sa bansa at mga kapwa katulad ng mga naisasagawa o nagsasagawa ng medical mission, relief operations at pagbibigay ng ayuda sa mga kapuspalad na kababayan. Narito ang mga kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Una, makakatiyak ang mga mamamayan sa isang lipunan na tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Ikalawa, malaya nilang naipapahayag ang sarili at nagagawa ang gusto nang hindi lumalabi sa itinakda ng batas. At ikatlo,
Ang mga mamamayan ay may kakayahang sustentuhan ang kanyang sarili at pamilya. Ang kontento sa pagmamalakad ng pamahalaan. Ikalawang araw. Integrasyon ng nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa damdaming makabayan o pagmamahal sa bansa ng mga mamamayan. Kaakibat nito ang pagpupunyagi o pagsisikap ng mga mamamayan na ialay ang sariling lakas at buhay para sa kapakanan ng bansa. Kaugnay nito ang pagkilos na nakatuon sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat mamamayan o pagsulong ng anumang makabuluhang pagbabago sa lipunan. Ang bawat mamamayan ay may pananagutan hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa kanyang sariling bansa. Kaugnay nito, maipakikita rin ng mga mamamayan ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pakikilahok sa pamahalaan at sa programa at proyektong ipinatutupad. Nito tulad ng mga proyektong pangkapaligiran, pangkalinisan, pangkabuhayan, pabahay at marami pang iba. Integrasyon ng karapatang pantao. Ang pangangalaga sa karapatang pantao ay isang indikasyon na ang mga mamamayan ay malaya. Ang karapatang pantao ay karapatan at kalayaan na nararapat matanggap ng mga tao. Ang mga halimbawa sa ibaba ay pagpapakita ng karapatang pantao. Una, kalayaan sa pagsasalita. Ikalawa, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas. Ikatlo, karapatang makilahok sa kalinangan. Ikaapat, karapatan sa pagkain. Ikalima, karapatang makapaghanap buhay. At ikaanim, karapatan sa edukasyon. Ang mga mamamayan ay malayang makilahok sa mga proyekto at programa ng pamahalaan, partikular sa mga proyektong nagsusulong sa mga karapatan ng mga mamamayan. Pinatnubayang pagsasanay, gawain bilang 3. Think, Pair, Share. Batay sa natutunan ng mga mag-aaral, sila ay hahanap ng kapareha at sasagutin ang mga pamprosesong katanungan na inihanda ng guro. Pag-isipang mabuti ang mga kasagutan at ibahagi ito sa kapareha. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang mga salik ng kagalingang pansibiko ang iyong nagagawa? Nagpapakita ba ito ng pagkakaroon ng nasyonalismo? Ipaliwanag. At paano mo mailalapat ang kagalingang pansibiko sa karapatang pantao ng mga mamamayan? Ikatlong araw. Gawain bilang 4, pagtulong. Punan ng mga impormasyon ang hinihingi sa talahanayan. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba. Kagalingang pansibiko sa larangan ng edukasyon, kalusugan, kapayapaan, pangkabuhayan at kapaligiran. Halimbawa ay sa edukasyon, pagtulong sa brigada eskwela. Gawain bilang 5, role playing. Hahatiin ang mga mag-aaral sa 4 na pangkat at bibigyan ng paksa na may kaugnayan sa kagalingang pansibiko. Bibigyan ng 10 minuto sa paghahanda at 3 minuto sa presentasyon. Gawing gabay ang rubric sa ibaba.
Narito ang rubric. Nilalaman, pagkamalikhain at kooperasyon. 5 puntos ang pinakamahusay at 3 puntos naman ay may kulang. Paglalapat at pag-uugnay, gawain bilang 6, tunay na halaga. Batay sa konsepto na napag-aralan, ililista ng mga mag-aaral ang mga gawain at kahalagahan ng mga nagawa ng mga tao sa lipunan na kinabibilangan. Tagapamahala, nagawa at kahalagahan, at mamamayan, nagawa at kahalagahan. Ika-4 na araw. Gawain bilang 7, poster making, ipakita mo. Gumawa ng isang poster hinggil sa mga karapatan at tungkulin ng mga mamamayan tungkol sa pagtamo ng kagalingang pansibiko. Gawin ito sa sagutang papel. Gawing batayan ang rubrics na ito. Rubric ay nilalaman, pagkamalikhain at kaninisan. Mahusay ang pinakamataas na may 5 puntos at may kulang naman ang 3 puntos. Pabaong pagkatuto, kagalingang pansibiko, mga salik ng kagalingang pansibiko at kahalagahan. Isa-isahin natin. Mga salik ng kagalingang pansibiko. Pagkilala sa sarili, pagkakaroon ng tiwala sa sarili, pagtanggap at pag-unawa sa kapwa, pagtulong sa komunidad, pagtulong sa kapwa. Paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga batas, pagtanggap ng responsibilidad, at pakikilahok sa pagboto. Narito naman ang mga kahalagahan. Una, makakatiyak ang mga mamamayan sa isang lipunan ng tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Ikalawa, ang mga mamamayan ay may kakayahang sustentuhan ang kaniyang sarili at pamilya at kontento sa pamamalakad ng pamahalaan. At ikatlo, malaya nilang naipapahayag ang sarili at nagagawa ang gusto ng hindi lumalabis sa itinakda ng batas. Pagninilay sa pagkatuto, pamprosesong tanong. Bilang isang mag-aaral, paano mo napapahalagahan ang kagalingang pansibiko sa loob ng paaralan at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Isulat ito sa iyong journal. Dumako na tayo sa isang pagsusulit. Susuriin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa mga salik ng kagalingang pansibiko. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at isulat ang M kung di wasto. Una, ikaw ay tumatawid sa tamang tawiran. Tama o mali? Ang sagot ay T, tama. Ikalawa, ang iyong nanay at tatay ay nakikilahok sa pagboto tuwing may eleksyon. Tama o mali? Ang sagot ay T, tama. Ikatlo, ikaw ay sumusunod sa karatula na tapat ko, tapon mo. Tama o mali? Ang sagot ay T, tama. Ika-4, ikaw ay nagbigay ng donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Tama o mali? Ang sagot ay T, tama. Ika-5,
Ginamit mo sa magandang gawain ang sobrang sukli sa tindahan ni Aling Susan. Tama o mali? Ang sagot ay M. Mali. Narito ang iba pang mga gawain para sa Araling 8. Bilang ng gawain 1, pick up bottle, kagawaran ng pamahalaan version. Layunin, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan at mga programa nito. Panuto, ang mga mag-aaral ay mahahati sa 2 grupo. Magpapakita ang guro ng mga larawan na may kaugnayan sa nakaraang aralin. Sa bawat larawan, kailangan magpulong ng mga mag-aaral upang makabuo ng isang pick-up line tungkol o patungkol sa larawan na may kaugnayan sa kahalagahan ng larawan sa ating pamumuhay. Narito ang halimbawang sagot. Una, para kang bigas. Mahalaga ka sa buhay ko at hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ikalawa, Wi-Fi. Para kang Wi-Fi, kasi kapag wala ka, ang buhay ko ay walang koneksyon. Ikatlo, tulay. Para kang tulay, kasi ikaw ang nagdudugtong sa puso ko at sa pangarap ko. Ikaapat, jeepney. Para kang jeepney, kasi kahit ano or kahit saan ako mapunta, ikaw pa rin ang sasakyan ng puso ko. Kung wala ang mga bagay na nasa larawan, ano ang mangyayari? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Bilang ng gawain 2. Kunwarian. Layunin, nakikilala ang mga tao sa likod ng serbisyong pampubliko ng pamahalaan at kanilang gampanin. Panuto, kumpletuhin ang talata sa pamamagitan ng pagsusulat ng angkop na mga salita. Una, kunwari ikaw ay isang pulis. Ano ang gagawin mo para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa inyong lugar? Maaaring sagot, bilang isang pulis, magbabantay ako sa aming lugar upang mapanatili ang kapayapaan. Sisiguraduhin kong nasusunod ang batas at tutulungan ko ang mga taong nangangailangan ng proteksyon. Ikalawa, kunwari ikaw ay isang bumbero. Ano ang gagawin mo para mapanatili ang kaligtasan sa inyong lugar na may kaugnayan sa iyong trabaho? Maaaring sagot, bilang isang bumbero, magtuturo ako ng mga paraan upang maiwasan ang sunog, tulad ng tamang paggamit ng kuryente at gas. Palagi akong magiging handa upang rumesponde sa mga sunog at iligtas ang mga tao. Ikatlo, kunwari ikaw ay isang mayor. Ano ang una mong gagawin para maging maayos, ligtas, at masaya ang mga taong nakatira sa iyong nasasakupan? Maaaring sagot, bilang isang mayor, magpapatayo ako ng mga proyekto tulad ng maayos na kalsada, paaralan at ospital. Sisiguraduhin kong ligtas ang lahat sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas at pagtulong sa mga nangangailangan. Ika-4, kunwari ikaw ay isang kapitan ng inyong barangay. Ano ang una mong gagawin para maging maayos, ligtas at masaya ang mga taong nakatira sa iyong nasasakupan? Maaaring sagot, bilang isang kapitan ng barangay, sisiguraduhin kong malinis at ligtas ang aming lugar sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at programa para sa kaayusan. Magtutulungan kami ng mga opisyales at residente upang mapanatili ang kapayapaan, magkaroon ng maayos na serbisyo
at mapabuti ang kalagayan ng bawat pamilya sa barangay. Synthesis, pinagyamang pagsasanay. Ano ang madalas mong nakikita na ginagawa ng mga sumusunod? Una ay pulis. Nagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan, tumutulong sa pagsasaayos ng trapiko, nagsisita ng mga lumalabag sa batas. Ikalawa, bombero. Rumeresponde sa mga sunog, nagtuturo ng fire safety, tumutulong sa rescue operations. Mayor. Namumuno sa pagpapatupad ng mga proyekto, nangangasiwa sa paglalaan ng pondo, at dumadalo sa mga public events. Ikaapat ay tanod. Nagbabantay sa barangay, nagpapatrolya sa gabi, tumutulong sa pagpapatupad ng ordinansa. Bilang ng gawain, 3. Totoo, hindi kita nilologo. Layunin, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan. Naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan. Bilang ng gawain bilang 4. Feeling your me. Ito ang nasasakupan ko. Layunin, napapahalagahan ang mga programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang maikling presentasyon. Panuto. Ang mga mag-aaral ay mahahati sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay dapat mayroong puting kartulina. Bubuo ang bawat grupo ng mapa ng kanilang bubuuing pamahalaan kung saan ang mga miyembro ng bawat grupo ang siyang magiging kawani ng pamahalaan. Kailangan na makita ang mga tema ng nakalipas na aralin sa kanilang pamahalaan. Pangkalusugan, pang-infrastruktura, pang-agrikultura, pang-edukasyon, at pangkaligtasan at pangkaayusan. Sundin ang linya sa pagpapakilala. Ako si Patlang, ako ay ang nagsisilbing Patlang, at trabaho ko na Patlang. Bilang ng gawain 5, pagsusulit. Nasusuri ang mga programa, mandato at gawain ng iba't ibang serbisyong pampubliko ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Panuto, tukuyin ang sagot na inilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat sa Patlang ang acronym ng mga kagawaran ng pamahalaan. Una, anong kagawaran ang tagapamahala ng maayos na patakaran sa pananalapi ng pamahalaan? Ang sagot, DOF o Department of Finance. Ikalawa, ano ang pangalan ng kagawaran na nagbibigay payo at tulong sa Pangulo hingil sa ugnayang panlabas? Ang sagot, DFA o Department of Foreign Affairs. Ikatlo, aling kagawaran ang pangunahing tagapangalaga ng balota? Ang sagot, COMELEC o Commission on Elections. Ika-4, anong kagawaran ang may kapangyarihan, otoridad at tungkulin na suriin at ayusin ang accounts ng pamahalaan? Ang sagot, COA, Commission on Audit. Ika-5, ano ang kagawaran na nagtataguyod ng kasiyahan, kahusayan, at integridad sa serbisyong sibil? Ang sagot, CSC o Civil Service Commission. Ika-6, aling kagawaran ang nagbibigay payo sa Pangulo hingil sa pangkalahatang pagmamatiyag sa lokal na pamahalaan? Ang sagot, DILG o Department of the Interior and Local Government.
Ikapito, ano ang pangalan ng kagawaran na responsable sa pagsupil ng mga mapaminsalang sunog? Ang sagot, BFP o Bureau of Fire Protection. Ikawalo, anong kagawaran ang may mandato na patnubayan, bantayan at kontrolin ang mga bilangguan sa buong bansa? Ang sagot, BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. Number 9, aling kagawaran ang nagpapatupad ng lahat ng batas at ordinansa kaugnay ng pangangalaga sa buhay at ari-arian? Ang sagot, DND o Department of National Defense. Ikasampu, anong kagawaran ang nagpapakilos ng patakaran sa kita na magtatamasa ng pondo para sa mga programa ng pamahalaan? Ang sagot, BIR o Bureau of Internal Revenue. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!